Para po kayo ay purihin, sambahin, at luwalhatiin, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Hindi po namin ito magagawa, Panginoon, kundi po dahil sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord, sa mga protection na ginagamit po, Panginoon, sa amin sa araw-araw, Panginoon. Kapag po sa rito, Panginoon, sa kabila ng isipin na, Panginoon. At Lord, maraming po salamat, Lord, sa mga financial na binibigay niyo po, Panginoon, sa amin sa araw-araw, sa kalusugan, Panginoon, sa proteksyon sa COVID-19, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na dumadalo po, Panginoon, dito sa inyong gawain. Magamat yung iba po, Panginoon, na kayo po ang mag-adya, Panginoon, na umatin po ang ibang mga kapatid, Panginoon. At po, Panginoon, hindi po namin ito magagawa, Panginoon, dahil sa inyo. Lord, kinikay po, Panginoon, ang nakatagumpayan ng inyong gawain, Panginoon, sa oras na ito. Muli po, Panginoon, binabalik na, Lord, ang pinakamataas na papuri, Panginoon. In Jesus' name.
pa sa aming naalaman na unawaan. Oh God. Patuloy mo kami biyayaan na iyong pagmamahal. Upang matuto kami magmahal sa iyo at sa aming kapwa. Yes, Lord. Kahit sa aming mga kaaway. Yes. Salamat po Diyos. Dakila ka tunay sa biyaya at pagkakatapinig ko sa ating mga maawitan. Mapapulihan, maparangalan sa pangalan ni Jesus. At sabi na kami, Thy word is the lamp. Salamat sa iyo, kapayagan, patuloy upang mga tutok po ang mga anak mo, Diyos, upang kami magsilago, maging ganap, maging sakdal, maging tunay ng mga tagasunod mo at mahayag ang iyong kapangyarihan sa aming mga Diyos. Salamat po sa hapon na ito na pinsan pa, binigyan mo kami ng kalakasan, sa Yes. mga karunong kapangyarihan sa buwang lahat ng mga Diyos. Salamat sa iyo, kalangisan, Lord, at katapangan patuloy na may pahayag at iyong mga salita sa iyo. Pagpuli, pagtuwa natin, pagkakila, parang ako, salamat sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah. Yes, Lord. Gandang hapon sa inyong lahat at ayon sa ating mga pag-aaral, babalik tayo sa pag-aaral ngayon sa tinatawag na simulaing mga aralin upang mag-check natin ang ating pananampalataya kung mga tama at tama po ba ito. At kung magkagayon ay matupad natin ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. Okay, so nakaraan, tinatalakay natin ay ang patungkol sa tinalakay natin Foundation of our faith. pundasyon ng ating pananampalataya. So, isa sa mga pundasyon dito na dapat natin tatalakayin ay ang patungkol sa the purpose of the foundation siguro. Layunin ng pundasyon. Tatanda natin na kung mahina ang pundasyon ng bahay, pagdating ng mga bagyo, pagsubok sa buhay, hampas sa buhay, bagsak po ang bahay. Ang matibay ng pundasyon ay ang natala sa kasulatan ito, bahagi ng kasulatan ito. Book of Matthew chapter 7, balik tayo basa doon. Verse 24, pakibasa. Sa malinaw magbasa, pakibasa ulit. Matthew 7 verse 24, paano pagkasabi niya? Amen. Mateo 7:24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. 25. Umulan ng malakas, umaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen. 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. 27. Umulan ng malakas, umaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Okay, so diyan ay mayroong dalawang pundasyon. Ang ating tema ay ang matibay na pundasyon. So, dito ay makita natin na mayroong dalawang pinagtatayuan ng pundasyon na inilarawan ng Panginoon sa Matthew chapter 24. Nagsasabi na ang
mga nakikinig ng salita ng Panginoon at ginagawa ay magiging mata, lino ng tayo ng kalabay sa mata. While the second is nakikinig at sino man nakikinig at hindi sinasagawa ay matutulad sa mga taong nagtayo ng kanilang bahay sa buhangin. So dalawa dito ang makita natin na uri ng estilo ng pagtatayo ng kanilang buhay bilang mananampalataya sa Diyos. Tatanda natin si 1 Corinthians chapter 3 verse 9 na sinabi doon na kayo ang building ng Diyos. Kayo ang bahay ng Diyos sa ibang salin. So, ang bahay dito is mananampalataya. Ang bahay dito mananampalataya. Dumating ang ulan, hinampas ang bahay na iyon at malaki ang pagkawasak sa mga nangatayo sa buhangin. Ngunit ang mga natayo sa batuhan ay nagtutubay. Ngayon, sa temang matibay na pananampalataya, matibay na pundasyon, matibay na pagtitiwala sa Panginoon, matibay na pagsunod, matibay na paglilingkod sa Panginoon. Kasi kailangan makapundar yun una. Hindi ka pwede makapaglilingkod kung ang pundasyon noon ay hindi matibay. Hindi ka makapananalig o makapananampalataya sa Diyos kapag hindi nagtumibay muna ang iyong pananampalataya. Na sinasabi doon sa unang tinatalakay natin na ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi ka pwede mabubuhay sa pananampalataya hanggat hindi mo na alam ang mga bagay na iyong sinasampalataya. Kung hindi maayos ang pundasyon sa doktrina ng pananampalataya. So dito ay makikita natin na kailangan talagang pagtibayin natin ang ating tinatawag na pundasyon. Marami mga tao na pag-uras ng paglilingkod sa Diyos ay hindi makapaglilingkod ng dire-diretso. Pag-uras ng pagsamba o paglilingkod sa Diyos, hindi magawa-gawa. Kayo yung mga pare ng Diyos, hindi. Walang exemption ito. We need the presence of the Lord of Sabbath. Kasi araw-araw, ang totoong naglilingkod sa Diyos, nakikibaka araw-araw po yan. Araw-araw tayo nakikibaka. Hello? Araw-araw nakikipaglaban tayo sa mga nagkaiba't ibang negatibo bagay at kaisipan na sinisiksik sa ating mga isipan gamit ang mga nasa paligid natin. Sino ba ginagamit ng diablo kundi yung mga tao rin sa paligid mo? Right! Kung paano ito pagtibayin, unang-una, dito tayo sa 24, na sino man nakikinig. Ibig sabihin, unang katotohanan, ang mga matibay na mananampalataya yung nakikinig. Right? Pero, mayroong tamang pakikinig. Mayroong nakikinig na pag-uwi, walang napagkunawa. Di ba? Mayroong nakikinig, pag-uwi, walang naisagawa. Bakit? Maling pakikinig. Right? So, dito ay makita natin na dapat makinig ka ng maayos. Nakikinig ka na malinaw ang iyong kaisipan. Mayroong interes ang iyong kaluluwa sa iyong pinapakinggan. Kaya sa ating mga pagpapahayag o pagtuturo, mayroon tayong tinatawag na introductory word na magkuha ng kanilang attention at interest para pakinggan tayo. Amen po ba? Kaya kung salita ng salita, alam dyan na parang wala namang kapuluhan, so, nawawala ng interest at attention ang mga tagapakinig. Kaya dito ay makita natin na sa ating mga pagpapahayag ay kailangan maunawaan nila yung iyong dinadrive kung ano ba. Praise! Gaya ngayon, paano maging matibay ang pundasyon ng mga tagasunod ni Kristo. Praise! So, makita natin dito sa Back to the Bible program natin ngayon na kailangan talaga yung mga tao na medyo gigiwang-giwang, na nabubuwal, hindi maintindig ang kanilang pananampalataya dahil sa tindi na pressure, takot, ang umiiral sa kanilang mga buhay. So, church, mga followers ni Kristo, mga nasa ilalim ng mga simbahan, mga Kristiyano na nasa simbahan,
mga mananampalataya na nasasakop ng mga simbahan, tingnan niyo po ito mabuti. Ang katotohanan nito, kung napakinggan niyo po, dahil ang tunay na matibay ay ang mga nakikinig. Kung tama ang inyong napakinggan, matibay na kayo. Pero kung mali yung inyong napakinggan, yan ang dahilan kung bakit takot kayo. At hindi niyo masunod-sunod, ibigin ang Diyos. Ibigin ang inyong kaaway. Tumindig sa salita ng Panginoon na nagpapalaya dahil the truth shall set you free. The word of God is truth. Unless you hear the truth, you will not be set free. Right? Nagkaintindihan mo tayo, guys? Mga tagasunod ni Kristo. So, para tumibay ang isang tagasunod ni Kristo, makinig ng salita ng Diyos. Makinig ka na mabuti. Mag-aaral ka mabuti. Dahil sa bawat pag-aaral mo, mapapalaya ka dyan. Ang bawat pakikinig mo sa salita ng katotohanan, John chapter 17, verse 17, bawat pakikinig mo ng katotohanan, lalaya ka. Kaya magiging tagapaglingkod ka ng Panginoong Hesus or maging tagasunod ka na hindi nagbabago. Hindi ka dapat magbabago kahit ano mga nangyayari sa inyong mga buhay. Ano mga kapagsubukan na inyong dinaranas? You have to go on following Christ because you are crucified with Christ. Praise! So, ang pakikinig, mayroong problema. Mayroong nagdadala ng mga maling aral. Tingnan niyo mabuti. So, unang katotohanan, pakinggan mo ang mga aral ni Kristo Jesus. Pangalawa, mag-ingat kasi mayroong speaking Jesus, speaking Ebanghelyo, at speaking Espiritu na binuyagyag, pinapahayag ng maraming mga sugo ni Satanas. Pangalawa. Kaya na, diyan, anong talata yan? Makita. 2 Corinthians chapter 11, verse 2, 3, 4. Pakita natin na mayroong nagdadala ng ibang Jesus. Kaya si Santo Pablo nagturo ng ganito na kahimat kami o mga angilman mula sa langit mangaral ng ibang Ebanghelyo, pakasumpain siya. Right? So, mayroon na talaga panahon pa nila Santo Pablo, mga kapatid. Panahon pa nila Santo Pablo, lumaganap na pala ito. Gano'n na sila karami ngayon. Yung kinasasaniban mo ngayon, sigurado ka ba na nagdadala ng tamang Jesus, na nagtuturo ng tamang Ebanghelyo, at nagpapatanggap ng totoong Espiritu sa Praise! Amen. Hallelujah. Tamang pakikinig. Kailangan talaga, tamang pakikinig. Tamang, magbubunga ng tamang kaalaman, kaunawaan, tama, at magsasagawa ka ng tamang pananampalataya, tamang paglilingkod, tamang pag-ibig, tamang pagsamba, tamang paglakad sa pananampalataya, tama sa lahat ng bagay. Praise the Lord! Amen. So dito ay, makikita natin na mayroon talagang dapat pabantayan. Mayroon talaga tayong dapat bantayan. Mayroon dapat tayong siyasatin. Mayroon tayong dapat balikan kung pagtingnan, tiyakin sa mga uling panahon ito kung naroon tayo sa katotohanan. Dahil kapag wala, at nandiyan ka ba sa kaabak-aba, kaabog-kabog sa bawat mga pangyari, kahit sa bahay mo lang, mga problema mo kinakabahan ka na di maunawaan pangangamba, mayroong problema ang iyong pananampalataya. Praise the Lord! Hallelujah! Sa pangatlo, sa pakikinig, dapat mayroon kang tinatawag na pagtitiyak sa iyong sarili na ang aking pinakinggan, mga aral, ay may resulta sa aking buhay.
Diba? May resulta. Kasi una, lumalago ka sa pananampalataya mo. Napakinabangan mo ang Diyos. Napakinabangan mo ang salita ng Diyos. Napakinabangan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Ang grasya ng Diyos. Hebrew chapter 4 verse 2. Sila'y napangaralan din ng Ebanghelyo, ngunit hindi nila napakinabangan ang kanilang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya. Ibig sabihin, may mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at hindi nila napakinabangan ang Ebanghelyo napakinggan. At isa sa mga palatandaan, question, pinatawad ka naman ng Diyos? Kung hindi nyo nasasabi at masasabi pinatawad, there's something wrong with what you hear. Mayroon problema sa inyong napakinggan. Kung masasabi mo sa iyong sarili ngayon na mayroon kang kaligtasan or walang kaligtasan, may problema ka sa iyong napakinggan. Kung mayroon kang pag-alinlangan sa iyong kalagayan at buhay ngayon, inabot ka na ng 10, 15, 20, 30, tumanda ka na sa iyong religion. At hanggang ngayon hindi mo naunawaan ang kaligtasan. There is something wrong with you, with your information or knowledge na narinig or aral na napakinggan. At kung hindi mo na isagawa ang iyong pinakinggan, mayroong problema ang inyong pangangaral na napakinggan. Amen. Praise! Nagkaintindihan mo ba tayo? Amen. Kaya dito, sa oras na ito na ayusin ang pakikinig. Ayusin ang pakikinig. Hindi ka nag-aaral sa secular studies, sa pagiging guro mo na hindi mo naintindihan. Dahil pagkatapos mo magtapos at mayroong tinatawag na licensing exam, at kapag hindi mo may pasa, di ka makapagturo. Di mo mapakinabangan ang kursong iyong pinag-aralan. Gayun rin sa pananampalatayang ito, di mo mapapakinabangan ng Diyos na iyong sinasampalatayan. Ang Diyos na inyong sinusundan. Kung hindi mo napakinggan ng mabuti ang mga aral na iyong sinasampalata. Ayan. Praise the Lord. Sa pangalawa, katotohanan. Ang sino man nakikinig at nagsasagawa. Praise the Lord. Be doers of God's word. Pangalawa. Maging tagatupad ng salita. Pero paano mo tutuparin ang salita ng Diyos kung hindi mo naalaman at naunawaan? Amen? Paano mo may sagawa ang salita ng Diyos kung hindi mo naintindihan? Hindi mo naunawaan. Dahil hindi mo naunawaan, hindi mo maintindihan. Paano mo may sagawa? Amen? Kaya mayroong sinsinong pakikinig at pagsasagawa ng mga napakinggan aral. Bakit? Ang bawat aral, bawat salita na iyong napakinggan, magpapalaya sa mga tagapakinig. Gaya mo na pinalaya dahil sa salita iyong napakinggan. Amen? Diba? Yun dapat ang layunin sa mga pagtuturo. Lumaya yung mga tao. Amen ba ba? Amen. Hindi na mag-uwi ka, walang pagbabago. Kaya na, hindi alam paano isagawa ang salita ng Diyos. Praise the Lord! So, tingnan niyo mo muli. Pag sinabi ng Diyos, ibigin mo siya. Walang question yan. Hindi ka pwede magtanong. Pag sinabi ng Diyos, ibigin mo yung kapwa mo, walang question yan. You have to love them. Tingnan niyo mabuti ha. Kailangan mo silang mamahalin. Amen? Amen. Kaya ang pag-ibig, kailangan mo may sagawa. Praise the Lord. Pero kapag hindi mo may sagawa ang pag-ibig ng Diyos, mayroong malaking question sa buhay mo. Amen mo, church? Amen. So, dito ay kailangan matuto umibig ang isang paano yung umiibig kung hindi umiibig sa iyo? Praise the Lord. Sino yun? Sino yun? Okay. So, nagkaintindihan po ba tayo? Isa ba? Manalig sa Diyos. Sumampalataya sa kanyang sa Diyos. Pag sumampalataya ka sa Diyos at titiwala ka sa kanyang salita,
Pag sinabi ng Diyos, ibigin mo, ibigin mo. Amen. Pag sinabi ng Diyos, magbigay ka, magbigay ka. Amen. Mayroon ako napakinggan ng mga patotoo nun. Gusto siya bumili ng bahay. Pero nakaipon na siya ng pagbili sa bahay. Kinausap siya ng Diyos. Sabi, bigay mo muna yung inipon mo, bayad dito sa irenta dito sa conference na ito, kulang ang pambayad. Nag-isip siya. Nag-ipon para sa bahay, tapos singingin ng Diyos sa ganun mga bagay. Kung hindi niya naintindihan, wala siyang tiwala sa Diyos, hindi niya gagawin. Pero ginawa niya. Binigay niya. Praise the Lord. Grabe yung patutunan narinig ko na yun eh. Ano sa aking buhay. And then, tuloy-tuloy lang siya. Sunod sa Panginoon. Tuloy-tuloy na pag-iipon. Biglang may bangko na nag-offer ng isang bahay na Irimata yata o ano ba? Pagkasabi. Basta ganun ang pagkakwento. And then, mababa lang ang presyo. Yun ang ibinigay sa kanya. Praise the Lord. Linis yan, pagbili ng bahay niya. Woo! Mahirap. Mahirap kapag hindi ka matutong sumunod. Kinausap ka na magbigay, ayaw mo magbigay. Kinausap ka na isuko ang buhay, ayaw mo isuko buhay mo. Mga ganun ba? Nakanaintindihan niyo po ba? Amen. Nagsalita ang Diyos ng tinatawag na irespeto mo ang kapwa mo or halimbawa sa mag-asawa, respect your husband, your wife. Respeto. Kaya pag di mo may respeto yan, 1, 2, 3, 4, 5, 100, maaaring sunod ang mga pagkataon, baka mahal ka nga, pero hindi ka naman isa mahal. Kasi bakit? Sama kayo, palaging ganun, sumbatan, ganun. Praise the Lord. Di, walang mangyayari sa inyo dyan. Hallelujah. Praise the Lord! Amen. Pakinggan niyo po ito mabuti. Hindi naman ibig sabihin na iwalayan mo ang isang tao di mo na mahal. Ayaw mo lang i-compromise yung katotohanan na hindi kayo respeto, binabastos ka every time na ginagawa. Wala yun. Hindi yung karapat dapat maging kasama sa buhay. Pag tambay ka lang muna siya. Pakil na lang sa'yo. Praise! Nagkikintindihan ba tayo? Amen. Magpakatalino bawat isa. Kaya na isagawa ng tama at maayos ang salita ng Diyos para maging karapat-dapat ka, maging tagapaglingkod ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat, hindi ka tatanggapin ng Diyos na tagapaglingkod niya. Hindi kayo mag-asawa, hindi kayo makapaglingkod sa isa't isa ng tama at maayos. Yan ang masamahan ninyo sa loob ng ilang taon na. Ganun kayo palagi, yan ang hitsura ng inyong mga buhay. Hello? Amen. Importante yan, sinabi ng Lord. Respect your husband. Understand the weakness of your wife. Sabi ko. Nagkaintindihan mo na yun? Amen. So, ang isang matibay naman na napalataya ay tagatupad ng salita ng matupad mo yung salita ng Diyos lagi sa buhay. Maglalagay ka ba ng puot sa iniibig mo? Hindi. Hindi yung puot. Pag ayos ang buhay mo, sagabal ka sa buhay ng mga tao na para magbunga, ikaw ang sumisira. Diba, nag-prosper na yung ginagawa ng isang tao, tapos bigla ka pumasok sa mga istorya na ano, dumanas lang kayo ng mga pangitayin, pagsubok o ano mga bagay, masisira na doon. No. Dapat hindi. Magtutumibay bawat isa. Ngayon na kayo ng mga may nakikitang kakulangan, kamalian sa inyong kapwa, bulag pa kayo. Hindi nyo naintindihan ang katotoo. Hallelujah! Amen. Kaya dito sa puntong ito ay maging tagatupad ka lang sa salita ng Diyos. Ito pa rin po, walang question dyan. Pag sinabi ng Diyos, paglingkuran siya, paglingkuran mo siya. Paglingkod sa kapwa, lingkod. Hindi na pa rito ang Panginoon para paglingkuran, kundi paglingkod. Kaya sige, maglingkod tayo sa isa't isa. Woo! Hallelujah. Utusan mo ng kape, hindi magtitimba na sila takot sa tao. Kaya ano mangyari sa inyo? Hallelujah! Kung kaya ko mabuhay mag-isa, marunong magluto. Amen. Papatunayan ko sa inyo, pero wala akong isasama kahit isa. Nabibili lahat eh. Kung gusto talagang bumili.
Bibili naman natin. Gina, church, nawain niyo po ito po maging tagatupad sa salita ng Diyos. Saan? Inuutos ng Panginoon. Pangalawa, nasusulat sa banal na na narapat gagawin. Pangatlo, mga bagay na naaayon sa kalooban ng mga bagay na naaayon sa kalooban ng kailangan talaga bilang tagatupad. Marunong ka rin umunawa o malam sa Biblia, ito dapat ko ba itutuparin? Kasi baka nasa lumang tipan, para mga na tipan ay di na pala applicable sa bagong tipan, ginagawa mo pa rin gaya ng mga ilan, nagkakatay ng baboy para i-visit. Para daw, iwan ko anong ibig sabihin nila. Pero sapat na ang dugo ni Kristo Jesus para sa ating katubusan. At kapag kailangan natin ito maisagawa ng mga aral. Pray! Maging tagatupad ng salita. Pangatlo. Dito na tayo sa pangatlo. Number 3. Praise. Yung una ay makikinig o maayos na pakikinig ng salita ng Diyos. Number 2, maayos na pagsasagawa ng salita ng Diyos. Number 3, maayos na papahayag na may kapangyarihan ng salita ng Diyos. Church, kailangan yung salita natin na naalaman, naunawaan, i-apply natin ngayon. Diba? Church! Amen. Gaya ng sinabi ng salita ng Diyos. Lahat ng kapangyarihan sa langit sa lupa ay nasa akin. Kaya tumayo kayo. Gawin ka lang. Paano mo i-apply ang salita nito sa buhay mo? Ibig sabihin, hindi ka na nag-agam-agam, hindi natatakot sa anuman mga nag-aabang na pangamba, kakapusan, kakulangan sa mundong ito dahil kontrolado ito ng Diyos. Amen. Praise! Hallelujah. Kaya mag-intervene ng God. May problema ka walang pagkain o ito. Praise. Walang daramtin ito. Hello? Walang inumin. Sa disyerto ito. Moises. Praise the Lord. Walang problema sa Diyos. Bakit? Tingnan niyo po mabuti. Ang mga alagad are the duplicate of God. Meaning, they are the image and the likeness of God. Sila ang magpapahayag, mag-iimpusar ng mga salita ng Diyos na may kapangyarihan. Magpapahayag ang mga alagad. Kaya na, wala silang ikinatatakot na anuman mga bagay dahil alam nila kasama nila ang Diyos. At kayo man, sa ating kapanahon, ang tinatangsaling mga panahon ito, gumawa lang tayo na walang pag-alin. Walang takot. Bakit? Naalaala ko nga yung aking magulang na umaasa sa akin kahit na paano maambunan ng aking mga pagsusumikap bilang panganay. Pero napapansin ko ang hirap gagawin. Kaya na tinuruan ako ng Diyos, Lord, bless mo na lang sila. Magulang ko, pagpalain mo na lang sila. Mahaba ang iyong kamay sakay sa aking kamay. Mas malaki may tutulong mo sa kanila kaysa may aabot ko na sobra ng sweldo ko. Diba? Amen. Mas malaki pa. Gayun sa Diyos ako nagsasabi, bless mo ang aking mga magulang. Pagpalain mo sila sa lahat ng mga pagsusumikap nila. Narito ako, iligtas mo ang kanilang mga kaluluwa. Lahat mo sila nangaligtas. Pray! Mula sa tatay, nanay, mga kapatid, sisimulan na sa mga kamag-anak. Then, pasok ang mga katitisuran at mga problema, mga kapagsumukan. Pero di ako tumitigil kasi nakikita ko na mayroon talagang Diyos na totoo sa mga humahawak sa kanyang mga salita, sa mga nakikinig at nagsasagawa ng kanyang salita. Ang mga taong ito ay pagpapalain ng Diyos. At kailangan mangyari ito sa ating mga buhay. Mga tagasunod ni Kristo Jesus, ang sino man nakikinig at tumutupad ng kanyang mga salita o nagsasagawa, ang taong ito ang pagpapalain sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa Tiago chapter 1 verse 25. Praise the Lord! So, unang katotohanan,
katotohanan dito sa pangatlong bahagi ng ating pag-aaral na, ano yun? Pangatlo? Maayos na pagpapahayag ng salita ng Diyos na may kapangyarihan. Maayos na pagpapahayag ng salita ng Diyos na may kapangyarihan. Pag sinasabi mo, pagpapalain ka ng Diyos! Yan, yun ang nangyari. Pagpapalain. Pag sinabi mo, tanggapin mo ang kagalingan! Tanggapin. Pag sinabi mo sa prayer, after the teaching of preaching, receive the healing. Then they are healed. Amen. Woo! Hallelujah. Tanggapin ninyo ang bendisyon ng Diyos sa kapayapaan, katiwasayan, kalingat pagkikitin sumayin ginawa. Pagsagot mo ng email, nandun na agad. Amen. Woo! Hindi yung nag-benediction na yung tagapagturo, ikaw tutulog-tulog ka pa rin. Ayaw, di ka marunong tumanggap. Woo! Nangaral na yung mga ngaral, ikaw aantok-antok ka pa rin. Wala kang makukuha, wala kang matutunan doon. Kasi kailangan pagka-prayer doon, sa magtatapos ng prayer, naintindihan mo na ito ang bisay sa akin ng Diyos. Kailangan ako tumibay ang pundasyon ng aking buhay bilang tagasunod ng Diyos. Dahil kapag hindi mo mapapakinabangan ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Amen. So, marunong ka gamit ng salita ng Diyos. Unang katotohanan. Pangalawa, marunong ka magdeklara, receive your blessing. Or God bless you na. Yung anak mo pinagpapala. Nagbibisa, nag-aamin yung anak mo na naghihintay na i-bless mo siya, hindi wala kang sinabi. Salamat. Salamat lang. Yung patatanda, walang sinabi kung ano. Dapat sinabi ng mga, kasi pag lumalapit yung mga tao sa inyo, ibig sabihin humingi ng blessing sa'yo dahil matanda ka na. Alam nila, nagtaglay mo ang bendisyon. Pag hawak ng kamay, amen ka doon, amen. Praise! Dapat marunong ka eh. Amen. May convert man ng lahat ng mga bagay sa ipagpa. Ala. Marunong ka magdeklara. Pagpalain ka ng Diyos. Baka hindi pa kayo marunong magpalang sa inyong mga anak. Pag galing mo sa trabaho, uwi ka. Dala-dala mo dapat yun. Pag hawak ng anak ng iyong kamay, ano sasabihin mo? Tigas ng ulo mo. Hirap ng buhay. Ano sabihin mo? Dapat God bless you na. Oh, I love you all. Dapat yung mga pagpapala ng Diyos dala mo, hindi yung galit, sama ng loob mo, galing sa kumpanya, pagod at kung ano yung mga bagay. Dapat ang dala mo, tanggapin mo ang pagpapala, bahay ko. Mga anak ko, mga mahal ko sa may blessings be with you. In the name of Jesus. Dinideklara mo agad yung pangalan ng Panginoong Isus. Pag sabi nila, Amen! Amen. Tuwang-tuwa yung pamilya mo. Payapa namin, natanggap namin ang pagpapala. So marunong ka dapat magdeklara ng grasya ng Diyos sa inyong mga bahay. Kahit sabihin nila wala. Baka mga anak mo sasabihin, mayroon ako narinig na pastor, sabihin, kakadispa itong mga anak ko, pag-uwi ko, sasabihin sa akin, gusto ko sila mag-aral, sasabihin daw sa kanyang mga anak, wala ka naman tayo, pastor ka. Wala kang pera. Ano wala? Natatawa ako. Natatawa ako doon sa sabi ng pastor na yun. Bakit hindi mo na ipakita sa pamilya mo na ikaw pinagpapala ng Diyos? Diba? Dapat ang mga nagdadala ng ibanghelyo una pinagpapala ng Diyos. Una sila nabibless, una sila naka-experience sa pagpapala, una sila nakakaranas ng katapatan ng Diyos, una sila nakakaranas ng katuparan ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Nakapagturo. Listen, hindi ka sakin, hindi ka makasarili. Ikaw, gwapo-gwapo mo palagi yung mga tao na tinuturuan mo eh. Nagkabulitsing na saka susumikap. Din ikaw eh, grabe ka, pugi-pugi ka, nakasuot ka, nakasakay ka sa mamahalin, nakasasakyan na pwedeng naman simple na lang para matulungan yung mga tao. At may pagpapatuloy, may papalaganap ang ibanghelyo. Praise the Lord! Amen. Kailan na nyo? Dalawa na? Ha? Oh, marami kang nakawa. Ganda. Hindi yun sa inyong napakinggan, ano? Kaya titingnan nyo mga buti. Kailangan maayos na may sagawa natin ang salita na pakinggan, na may taglay na kapangyan. Nakikinig. Bakit? Pag nakikinig tayo ng salita
salita ng Diyos, pag sinabing Diyos, may kapangyarihan yan. Amen. Yan ang silbi ng Diyos kung walang nagagawa sa ating mga buhay. Ay, mga mananampalataya, mga nasa reliyon, anong kabuluhan ng Diyos? Kung walang kapangyarihan mahayag sa magtuturo pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Diba? Lumalapit tayo sa Diyos dahil alam natin, ang Diyos ang solusyon sa lahat ng problema. Right! Pinatutuwa ang Diyos at patunayan natin sa ating mga buhay. Amen. Amen po ba? Kayo, sa inyong mga sarili, napatunayan niyo ba ang Diyos? Amen. Amen. Nakita niyo ba ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay? Nakita niyo ba ang salita ng Diyos ay mabisa? Hallelujah. Ay, may kapangyarihan. Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos. Bakit? Ang Diyos ay buhay. Amen. Amen. Woo! Hindi tayo hatong ng hatong sa isa't isa, kagatan sa isa't isa. Maubos kayo. Lugi kayo. Tawag ko doon sa inyo, mga bansot, mga immature, carnal na mga tagapagturo. Nung nakikita, ano? Anong nakikita? Palagi nakikita yung mga puming sa kanilang kapwa. Kung anong mga reaksyon. Live by faith. The just shall live by faith. Amen mo ba? Amen. Love cast out fear. Love cover multitude of sin. What you believe, it will come to pass. Nothing is impossible today that believe. So, problema niyo kung ang Diyos ang pag-uusapan. Amen? Amen. Amen. Wala. Kaya pagtibayin nyo ang inyong buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Pagtibayin nyo ang pundasyon. Maging matibay ang isang tagasunod ni Kristo kung matibay ang pundasyon. Matibay ang pundasyon kung mayroon kang sapat at enough ng kaalaman, kaunawaan, karunungan. And you can walk by faith. Live by faith. Speak by faith. Amen? Amen. Amen. So, salamat sa Diyos sa hapon na ito. At isang bahagi ng kasulatan na para maging magtutumibay ka, huwag matitinan. Tatandaan natin na ang isang puno kapag hindi lumalago, mahina po yan. Pag lumago ang isang puno, yun ang matibay. Tama? Amen. Kaya nga, ang conclusionary word natin is in the book of 1 Corinthians, chapter 3, na sinabi po dito na si Pablo ang nagtatanim, si Apolos ang nagdidilig, ang Diyos ang nagpapalago. Amen po ba? Sabi po rito, ano? Verse 6, Pastor. 3, 6, and 7. Ang Diyos ang nagpapalago. So, kung ang Diyos ang nagpapalago, matibay ka. Pero kung hindi ka pa malago, diduso akong matibay ka. Amen po ba? Amen. Ginamit ko lang sample yung kahoy. Yung kahoy na bata at natiling bata, kaya i-bend yung puno niya. Pero kapag malaki na, ganito na kalaki, hindi mo na mabibend yun. Matibay na yun. So, the secret para tumibay ka bilang tagasunod ni Kristo, magpapalago. At dahil ang Diyos ang magpapalago, at kami ay pawang mga tagapagturo lamang para mailapit ka sa Diyos na nagpapalago. Kami ay mga nagdidilig lamang, mga lingkod lamang, ministro lamang ng Diyos para kayo dadalhin sa Diyos. Upang makaugnay mo, marunong ka makipaugnay sa Diyos, pwede kang palaguin namin. Tayo mo na lang. Father God, salamat po sa hapon ito. Biyaya ng kalamang kaunawaan, karunungan, at panahon upang kami mag-aral at makapakinig ay aming ipinagpapasalamat ng buong puso. Salamat po sa biyayang ito.
At sa live streaming namin, O Diyos, salamat po. Pinupuri ka namin, O God, sa hapon na ito na pinagpapala mo kami sa marami mga kami. Dakila ka tunay. Dakila ka, O Diyos. Yes, Lord. Pinagkatiwala ko sa iyo ang patuloy na mga pag-aaral na ikaw patuloy magpala. Lord, ang mga nakikinig, nakita mo kanilang kalagayan, pagpalain mo sila. Mga nanginina, palakasin mo. May naramdaman, pagalingin mo. Gawan mo po sila ng milagro, naghanap ng milagro. Kahit anong kanilang nararamdaman, walang imposible sa iyo kung nakinig sila at nakiisa sa pananampalataya sa oras na ito at panalangin na ito. Kung ano man ang kanilang pananampalataya, ngayon nakipag-isa ako kung kagalingan, milagro, pagpapala, kaayusan, I agree with them, O God. In the name of Jesus. Dahil dalawa man pagkakasundo sa pagingin ng anuman mga bagay, O Diyos ay ibibigay mo. Kaya nakipag-isa ko sa kanila. Humigit kami sa isa, dalawa, tatlo, O Diyos, dahil saan man nagkatipon-tipon, ang isa, dalawa, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Ngayon na, salamat na you grant our prayers. Amen. I-bless mo patuloy ang mga nakikinig at nagsusubaybay. Nagtatsaga ng pakinggan ang mga oras sa alas 3, media, alas 4 namin ng mga pag-aaral. Ikaw patuloy magpalas ka lang mga Lord. Lord, patuloy namin tinasa ang aming bansa, ang aming presidente, Miguel Rosino Talino. Galing, kaalaman ka na karunungan ang mga executive members o God ng aming presidente o God, magbibigay sa kanila ng magandang kapahayagan upang mapatakbuhan mo ang Pilipinas sa kagandahan. Yes, Lord. Hiyaan at nakalakasan lahat ng mga barangay leader, barangay mayors, congressman, governors, Yes. barangay captain, councilors. Lord. Habagan mo sila, mahal na kayo. Mga Yes. military forces namin, Yes. mahal na Panginoon. PNP, O God, Army, Yes, Marines, O Lord. Mga barangay, police, O God, Yes. Brown Boys, Green Boys, sa Pasig, Ama, Yes. tulungan ka, habagan mo kami, pangunahan mo. Ikaw patuloy magpala, O Diyos, sa aming mga buhay. Salamat, aming kang dinadakila, aming kang niluwalhati, aming kang pinapangalan, O Diyos, sa mga mangyayari dahil siya ang kabutihan sa aming mga buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka. Wala kang katulad ng Diyos namin pinaglilingkuran. Purihin ko na ng pangalan dahil sa iyong kabutihan. Nagtapos kami na marami kami nabot, marami kami pinapaunawaan, pinagpapala, pinagaling, pinapayapa, pinapalakas, pinapasigla. Sa iyo ang pagkakila, pagluwalhati. Kami mo kung alam na natanong ko kami, pangunahan pagbayad sa ama kami. Muda dalhin sa pangalan ni Jesus.